Hi guys, in this Cloud Code training tutorial, I'm going to show you paano ka magre-research online automatically using Cloud Code without you doing it manually. In this Cloud Code training, I'm going to teach you how to research or scrape websites in the internet ng sobrang bilis. And don't worry, even hindi mo pa nagagamit si Cloud Code before dahil madali mo itong matututunan kasi step by step nating gagawin. And if maguluhan ka man, pwede mo pa rin panoorin yung last Claude AI training namin, no? Para at least makasunod ka. And make sure, comment Claude Code Training para ma-receive mo yung files like Claude MD at yung mga system prop na gagamitin natin para magawa mo tong project na to. And don't worry, libre lang yon at hindi ko po kayo sisingilin. Alright? Let's go! Hello guys, so simulan na natin yung ating Claude Code workflow para pang-research sa mga website o pang-scrape sa mga website para hindi na tayo magmano-mano. So, una natin gagawin is to make sure na meron kayo nitong Visual Studio Code. So guys, si Visual Studio Code po, madadownload nyo po ito no, dito sa website na to, yung code.visualstudio.com. No, ito yung kailangan nyo i-install sa computer nyo. Ito yan. Ito yan. So, install nyo lang po yan, no? Visual Studio Code. So, pagkatapos nyan, punta lang po kayo dito sa left side, no? Yung tinatawag nating extension, yung Cloud Code extension. And then, pindutin nyo lang po yung install, no? Para ma-install nyo po itong, itong ano na to, si Cloud Code. Itong magkakaroon kayo ng orange na to, no? Magkakaroon kayo ng chat box ni Cloud Code. Kasi ito guys, yung gagamitin natin para mag-execute ng ating mga prompt, no, si Cloud Code. Kasi si Cloud Code nakatira yan dito sa Visual Studio Code, no, pag in-install nyo na yung extension, no. So, maliwanag tayo doon, no. And then guys, kailangan din po natin yung tinatawag natin na Claude Pro subscription, no. Ito pong si Claude Pro kasi hindi po ito nagagamit ng libre lang, no. Kailangan natin magbayad ng $20 monthly para magamit natin tong si Claude Pro. Pero yun nga, if you just want to try this, you just have to pay for $20 para magamit nyo siya and then you cancel it after na magamit nyo siya, no, mapag-decide nyo na kung ayaw nyo siyang gamitin, pwede nyo naman po siyang i-cancel. And also, gagamit din po tayo ng another application na tawag nating Farcrawl. Huwag kayong mag-worry guys kasi meron tong libre monthly. So, kung demo account lang naman yung gagawin nyo or just for hobby purposes, no, just for you to test this application, magamit nyo siya libre lang, wala pong bayad. Ang babayaran lang po natin dito guys is yung Claude Pro. So doon lang po. Yon, no. So balik na tayo dito guys sa VS Code, pero bago ang lahat ng 'yan, gagawa muna tayo ng folder para po doon sa ating project, no. Open folder. Make sure lang guys na madali nyo mahanap to sa computer nyo, no, kung saan nyo siya ilalagay yung project nyo. So, lalagay ako, Scraper Demo Project. Yan. Scraper Project kasi ito. So, click mo lang yung open siya. Ayan. So, yan. Nagkaroon na po ako dito sa left side ko, no, pero wala pa po siyang laman. So, ang gagawin ko, explain ko muna po sa inyo yung ating execution workflow. So, yan guys. Para po sa mga beginners kasi alam ko may pagka-techy ito, no? Hindi ito masyadong madali maintindihan. Lalong-lalo na pag beginners ka. Kaya po tayong merong Claude AI training po for beginners na nasa link natin para sa mga nahihirapan pa pong makasunod. Pero yun nga, when operating Claude Code, we're operating na simple lang naman din po siyang maintindihan. Meron tayong tinatawag na what framework, no? Meron tayong agent, meron tayong workflow, meron tayong tools. So, kung mapapansin nyo to dito, dalawa siyang box, di ba? May files, may agent. So, pag pumunta kayo sa Visual Studio Code, may tinatawag na files dito sa left side at meron tayong agent dito sa right side. So, yun lang po yun. No? Para madali nating maintindihan kasi naiintindihan ko mahirap talaga itong maintindihan, lalong-lalo na kapag Inglesero yung mga fina-follow nyo. Tutulo yung dugo, pero nagtatagalog naman ako. So, mas dagdag na mas madali natin maintindihan siya. So, yung files, meron yung workflow and tools na mamaya mapupuno yan, workflow and tools. And then yung agent, siya yung magpaplano, siya yung magtatanong kung anong gagawin, at siya rin yung mag-execute. No?
yung agent, itong si Claude Code Agent Orange. Ayan. And then, also, yung isa sa mga pinaka-importante na gagawin is i-drag po yung claude.md file. So, ano ba yung claude.md file? Yung claude.md file po, yun yung po yung tinatawag nating markdown file or tinatawag nating also is yung system prompt. So, yung claude.md file po, yan po yung babasahin ng kulay orange na to, yung Claude agent natin, whenever we ask something for him to do. No, ito kayo, kunyari, ito kayo, yung nakangiti. Yan, nakangiti kayo, di ba? Pag may sinabi kayong utos dyan, si Claude Code Agent, babasahin niya yung markdown file, si Claude.md. So, dahil yun yung kanyang tinatawag nating system prompt. No? So, yun lang yun, no? Ganun na kadali. So, pag pumunta tayo sa Visual Studio Code, makapansin nyo, wala pa. Wala pa tayo yung natawag natin Claude.md file. So, idadrag natin yon, no? Idadrag natin yon galing sa desktop ko. So, kung gusto nyo matanggap to guys, yung Claude.md file at saka yung mga prompt na gagawin natin ngayon, mag-comment lang po kayo dyan below ng Claude Code, no? Claude Code or Claude Code Training, no? Para mabigay ko sa inyo tong Claude.md file. Hindi ko kayo sisingilin guys, libre lang po yon. So yan, no? Napansin nyo, nung dinrag ko po yung Claude.md file, makikita nyo may mababasa kayong mga text at sa umpisa dyan, agent instructions, no? Dahil yung Claude.md file po is nagko-contain po yan ng tinatawag nating system prompt. So, yung system prompt po, ang kino-contain po niya, yung tinatawag nating what structure, no? May mga layer 1 yan. Yung layer 1 is yung workflows, yung instructions, yung layer 2, yung agents, the decision maker, at yung layer 3 is yung tools, yung execution. So, step by step na po niya iintindihin yung papagawa natin gamit yung Claude.md file. Kaya napaka-importante po siya na i-drag nyo siya dyan. So, if you want to receive this, just comment Claude Code Training and re-replyan ko po kayo, no? Okay, simulan na natin, no? Simulan na natin yung unang prompt, no? Punta na tayo sa unang prompt. Ano ba yung unang sasabihin natin? No? So, yung unang prompt po na ipapasok natin, no? Ayan, guys, may kode ako para hindi tayo malito. Ginawa ko na yung kode ko natin and yan, kakopy ko lang to. Yan, wait lang. Punta tayo sa VS Code. So, pe-paste ko lang dito, no? Ito yung guys, dito tayo magpa-prompt, no? Read Claude.md file and then set up the project and the structure and then we start building the workflow together. So, yan. Enter mo lang yan. So, babasahin niya ngayon yung Claude.md file natin, no? Yun yung una niyang gagawin yan. Thinking siya, no? So guys, bago tayo magkape-kape lang kayo guys, no. Yan, tatanungin kayo, yes lang kayo ng yes guys dahil hindi naman natin masyado naintindihan yung ginagawa. So pwede nyo ring pindutin yung tinatawag nating bypass permissions, no. Para hindi na kayo yes ng yes. Pero ako sa simula hindi ako nagba-bypass permissions eh. So binabasa natin yan, ano? And then the structure is live, no. Live na daw, no? At pinapa-add na yung firewall key. Yan. So, gumawa na siya ng sistema niya. Pero guys, kung mapapansin nyo dito, yung second prompt natin, I want you to connect to the Firecrawl MCP server. No, yan. Pero nga, nabasa niya na yung iniisip natin eh. Sobrang talino niya. Nahulaan niya na yung susunod, no? Ang ngayon, ang pinapagawa niya na is yung i-add na yung Firecrawl API key niya to the env file, no? Pero yun nga, meron tayong second prompt na kasi nabasa niya na agad, pero yun guys, alam niya na agad yung project. Hindi pa natin sinasabi sa kanya. No? Alam niya na, kasi ito pa lang yung second prompt natin eh. I want to build a scraping project. I want you to connect to Firecrawl MCP server. Yan, ito yung second prompt natin. Pinapa-connect natin siya kay Firecrawl. Yan, enter mo yan. So, guys, nung nakita nyo, nabasa niya na scraping project to. Pero nga, hindi pa natin masyadong sinasabi, pero nabasa niya dito sa scraper demo project natin, no? Kaya na-figure out niya na agad. Pero yung nga, nagbigay pa tayo ng additional prompt
na sabihin kung ano talaga yung project natin. So, hinihingan niya tayo guys ngayon ng API key na ilalagay daw natin dito sa .env natin na file. So guys, yung API key guys is kailangan natin yan, no? Galing yan dito sa application natin. Kukunin natin yung API key. So yan, punta lang kayo dito sa Firecrawl. Gawa lang kayo ng account dito. And then hanapin nyo lang yung tinatawag nating API keys. So, pindutin nyo lang po yung create. And then, scraper demo key. And then, i-copy nyo po yung key, no? Pindutin nyo lang po ito. I-copy-paste yung dalawang box na to, itong orange. Ayan, napapansin nyo yan. Ito, copy nyo yan. And then, i-paste nyo yan dito sa .env file, no? Saan na yun? Firecrawl. Ito. Ayan. Paste nyo lang yan dyan. So, pag na-paste nyo na yan dyan, save nyo lang po, save. And then sabihin nyo lang po kay Claude yung dito sa agent na I have already put the API key. Yan, no? Sabi niya dyan, yung Firecrawl MCP server is connected. It was added to your local project configuration. So it's scoped to this project only. You need to restart this Cloud Code session for the new MCP server tools to become available. So explain ko lang po guys yung yung MCP server, no? Ano ba yung MCP server para hindi po kayo malito guys. Yung MCP server po guys, it's a bridge, no, that lets an AI like Claude, yung ginagamit natin, talk to any outside tool or service without custom wiring for each one. No, siya yung ang trabaho po ng MCP server, ginawa po to ni Claude para makapag-usap siya kay Firecrawl na hindi siya mahihirapang intindihin kung ano yung pinapagawa nyo. So, yun lang po yan. Para siyang waiter, guys. No, ang analogy niyan, para kayong nasa restaurant kayo, merong waiter, nasasabihin nyo yung ano yung kailangan nyo sa waiter para hindi na kayo makipag-usap doon sa loob ng kitchen. No? Si waiter na yung bahala. No? Yun yung si MCP server na yung bahala mag-explain sa inyo kung ano yung gagawin, no? Siya na yung makikipag-usap sa kitchen, kung ano yung order nyo, kailangan nyo ba ng tubig, kailangan nyo ba ng tissue, siya yung magbibigay. MC, kaya server yung tawag server, di ba? Yung mga waiter tawag sa kanila mga server. So, yun lang guys, no? And then balik tayo dito. So, nakakonect na daw, no? Meron na tayong API key, no? So, ang susunod natin gagawin, guys, gumagana na yan. I-testing lang natin siya. So, kunyari, for example, scrape hiretalent.ph na website. Titingnan natin ngayon kung gumagana siya. Okay. Scrape successful. Let me save it to the .tmt per workflow. Ayan, guys. So, successful na, gumagana na yung ating scraping, no? So, nakikita nyo, nare-research na yung hiretalent.ph. So, pinapa-research ko yung hiretalent.ph, no? Ayan. So, ayan, nakukuha niya na yung data. Ayan. Done. Here's what we got from hiretalent.ph. What the site is a Filipino remote talent workplace, pre-screened VAs, developers, designers, etc. with AI tool certifications. So, yan, no? Ibig sabihin lang dyan, gumagana yung workflow natin, yung pang-research natin. So, ngayon, dahil nakakatiyak na tayo na gumagana na siya, pagawin natin siya ng cheat sheet para maulit-ulit niya tong ginagawa niya, no? So, punta lang tayo doon sa ating Codico. Punta tayo sa Codico natin. Ayan, kasi kanina, 'di ba, pinatest natin tong website. Ayan, test by scraping a website, example hiretalent.ph. So gumagana na, no? Gumagana na yung scraping natin or yung scraper natin. Ngayon, ang papagawa naman natin siya ng cheat sheet doon sa loob. Para ito yung uulit-ulitin niya, no? Kasi pag may cheat sheet siya, babasahin niya yan para maulit-ulit-ulit niya na kasi mamaya ipapagawa na natin yung pinakamalaking project, which is yung i-scrape natin yung onlinejobs.ph na website, no? Para makakuha tayo ng mga job posting doon or mga job opportunities, and we're going to put it on an Excel file.
So guys, huwag kayong masyadong mahirapan kasi madali lang yan. So ayan, no? Pinapagawa lang natin siya ng cheat sheet dito sa workflow. Ayan. So yan, natapos niya na yung cheat sheet natin. Ito yung Firecrawl cheat sheet. So yeah, ito na yung kompletong utos natin. Actually, paano niya gawin yung project. So ngayon, no? Ang susunod natin na ipapagawa sa kanya is, balik tayo sa codiko natin, is scrape si onlinejobs.ph. No? Scrape si onlinejobs.ph. Punta tayo dito. Yan, papascrape natin si onlinejobs.ph. So, punta muna tayo sa website ng online jobs. So, kung makapansin nyo guys, ito yung onlinejobs.ph, di ba? So, ang gagawin natin, di ba may mga ano diyan, may mga trabaho like senior financial analyst, creative director. Ang gagawin ng tool na gagawin natin ngayon is i-scrape natin tong website na to para ipasok ka sa Excel sheet. So, yun yung iuutos natin sa kanya. So, yan, makapansin nyo dyan, hey Claude, I found this website and I found 100 of job opportunities that I want to look at, but I need to help using the Firecrawl MCP server to get all of this listed out. I want this as structured data so I could maybe just throw them into a Google Sheet or Excel sheet. No? So, ayan. But I need you. So, babawasan natin. I found this hundreds of... I only need 30 job opportunities to be crawled. Once you reach 30 jobs, you can stop. Ayan, binigyan ko lang siya ng clear instructions na 30 job post lang yung kailangan natin. So, hit nyo lang yung enter. So, pwede kayong sa plan mode muna. Pag, kunyari, may iutos kayo na isang malaking bagay, pindutin nyo muna yung plan mode para hindi siya agad mag-execute, no? Yan. Okay, guys. So, tapos na, no? Natapos niya na yung ating pinapagawa sa kanya, guys. So, inopen ko na nga siya actually. No, inopen ko na yung folder kanina. Ito yung resulta nung pinagawa nating research sa kanya. Pero yun nga, i-review natin yung pinagawa ko sa kanya bago dito. So, actually, ito yung pagkatapos nung ma-research niya na, pinahanap ko sa kanya kung nasan yung Excel file. Pero makikita niyo yan on the left side, makikita niyo yung .tmp, onlinejobs, _jobs.csv file. Ibig sabihin, ito yung pinaka-Excel file niya, di ba? Pag kiniklik nyo to, makikita nyo may mga data dito, di ba? Ito yung pinaka-Excel file niya. Pero meron niyang folder, no? Inside your project, dyan sa inyong computer, meron niyang folder, Cloud Code Projects, Scraper Demo Project. Yung tatawag nating .tmp file, ayan, .tmp, na minsan hindi niyo yan makikita, no? Naka-hide siya. Naka-hide siya, guys. Makikita nyo, naka-hide siya, di ba? So, sa Windows, hindi ko alam kung anong ipe-press, pero sa dito sa aming mga naka-Apple, Alt-Shift dot, no, para lumabas yung Excel file, which is ito, yung online jobs, CSV file. Then, pindutin nyo lang yan, then, lalabas na to. So, yun lang yung pinagawa ko sa kanya para makita ko to. Pero yun nga, guys, ang kahalagahan ng ginagawa nating project na to, so kung makipansin nyo, tapos na tayo, di ba? So, itong project na to, pwede nyong paulit-ulit siya na mag-search ng mga job opportunities, mga website na paulit-ulit yung sinesearch, or kung merong pinapagawa si client sa inyo na gustong i-research, pwede kayong gumawa ng workflow para hindi nyo na siya manumanuhin paulit-ulit. So, eto yung scraping na project or yung scraping na workflow, kadalasan itong ginagamit pag magbibuild ka ng mga automation, mga workflow na kailangan mo ng data coming from a website na gagamitin mo pa sa iba mo pang mga automation. So, mahalaga talaga na alam mo na mag-scrape ng data sa internet ng tama, no? So, yun nga, no? So, kung gusto nyo ma-receive yung mga prompts, yung Claude.md file, mag-comment lang po kayo dyan ng Claude Code Training at re-replyan po natin kayo para isend ko sa inyo yung mga kailangan nyo na prompts at yung mga iba pa nyo pang kailangan kagaya ng Claude.md file
para ma-receive nyo siya, para magawa nyo itong project na to. And yun lang po guys, no? Salamat sa mga nanood at just make sure na mag-subscribe kayo, i-like yung video na to at panoorin nyo pa yung mga susunod nating video kasi puro na mga ganito yung i-upload ko in the future, yung mga Claude Code projects, mga Claude Code automation, Claude Code skills na alam ko na napakahalaga sa panahon ngayon na AI na masyado yung gumagawa ng trabaho. So sana na-appreciate nyo to guys and I hope to see you in my next video. Thank you so much and have a nice day to all of you guys.